Sinisid na nga po ng ating diver ang ilalim ng ating lambat. Ayan guys, nandyan yung mga isda na ating inaryahan kanina. As promised nga kanina, sabi ko makuhanan ng underwater shot yung ating mga nahuling isda. Majority yellowfin tuna ang nandito sa ating harapan ngayon. May halong skipjack at yan nga guys, nakikita nyo habang po lumalalim ang ating diver ay mas dumadami yung isda, at doon sa pinakailalim makikita nyo yung pinaka volume na kung saan doon naiipon yung mga isda na kung saan ay namamatay na. So yan nga po, habang ganyan ay patuloy ang paghila ng ating lambat pataas, nang sa ganon ito ay maiangat at masalok. So since lumiliit na guys yung kanilang espasyo na kanilang lalangoyan, ay ang ating isda ay nanghihina at talagang maiipon doon sa kailaliman, dahil doon na talaga yung kanilang pinaka destination kung saan pagka na-suffocate sila or namatay, doon na talaga sila sasalukin. So ayan guys, nakikita nyo naman na medyo maluwang-luwang pa yan at malalim pa. Kita nyo nasa taas na bahagi na yun sa may liwanag, yun yung ating ilalim ng barko. So ngayon, eto ngayon yung pinaka nakikita natin ngayon na sinisid ng ating diver, na kung saan marami pang buhay at unti-unti na rin yung galaw nila, parang nanghihina na rin sila. Sabi nga, ramp ventilated daw itong tuna, kaya naman ito ay kailangan gumagalaw palagi at lumalangoy, nang sa ganon sila ay energized or malakas. Kasi pag hindi na sila lumalangoy, ang tendency nila ay masuffocate at mamatay. So ayan guys, nasa part na yan, nasa mid portion niya ng ating lambat, nasa hindi pa yan ang pinaka bottom guys. Ayan, ang gandang panoorin guys, kaya keep on watching mga kasimangista. At yan po ay mga mahigit 10 minutong dinive ng ating diver using compressor. Naka-compressor dyan siya guys, kung makikita nyo ay may hose na kulay pula na siyang, ayan, yan, nakatali sa kanya para sa ay makahinga habang nagda-dive siya sa ganyang kalalim. So hindi ko masabi kung ilan talagang eksaktong lalim nito guys, pero sa pagtingin ko dito baka nasa mga 30, diba, or mga 30 to 50 meters yan guys. Estimate ko lang guys, pero walang exact details dyan. Ayan, malalim na yan guys sa atin na hindi talaga sanay tayong sumisid sa ganyan. So yung 50 meters malalim na talaga yan. Kaya naman kita nyo yung galaw ng mga isda habang sila ay na-enclose or natatrap dyan at lumilit ang kanilang espasyo para langoyan, ay medyo parang nag-i-slow motion na dun sa part ng pang-ilalim. Pero yan up and down ang movement nila, hanap sila ng pwedeng malusutan. So yan ang pinaka-ilalim guys, yung pinaka-bottom yun. Diyan naiipon yung isda guys. Ako ay nangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Noong taong 2010 ako ay nang ibang bayan. Sa Papua New Guinea ako'y nakipagsapalaran, maghanap ng mga isda sa gitna ng karagatan. Ang aking trabaho, gamit ang helicopter na Hornets ang pangalan. Kapag nakakita ng pulutong ng mga isda, agad tatawagin ng barko at aking mga kasama para ihagis ang lambat sa gitna ng karagatan, upang sila ay mahuli, maibenta bilang kabuhayan. Ito ang naging daan para ako ay mag-vlog, maihatid sa inyo ang kwento kung paano lumipad, maglayag sa dagat at manghuli ng isda. Hirap at saya, hatid ay kaalaman sa bawat isa. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo
Sa pagkakataon yan guys, may nakitang last na sinulid ng ating lambat. Ayan, tinatahi niya yan or tinututos yung part na yan na baka sakaling maging cause ng pagkabiyak ng lambat. Yan guys ang isang trabaho ng ating diver. Ini-inspect niya talaga yung bag portion kung sakaling nandyan na tayo sa part na yan, kung may mga punit or may mga sira or may laslas na pwede maging cause ng pagkawasak na lambat or pagkawala ng isda natin. Kasi guys, pag yan nagdire-diretso ang punit niyan, yan ay mauubos, lalo na kung tisado na or mabigat na lambat. Ayan, tinutos niya lang guys para sigurado siya na ito ay hindi mag-cause ng damage. Hasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto, ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Sa nakikita nyo yan guys, parami ng parami yung mga nasa ilalim o nasa bottom part ng ating lambat dahil marami na talaga yung namamatay dahil na sisikipan na sila dyan at hindi na ganong makagalaw or wala na siyang espasyo. Dahil tuloy-tuloy ang paghatak ng ating or pagbira ng ating lambat pangat, nasa ganon maipon sila doon sa taas para masalok. Kasi pagka ganyan, hindi mo masasalok ng marami ang isang salok kasi ganyan ang itsura, hiwa-hiwalay. So kaya pagka yan ay nahatak na pataas or nabira na pataas, compact na sila dyan, buo na, and mostly talagang patay na yung isda guys. So nakikita nyo naman yung talagang pagka nasisikipan na sila, doon ang bagsak nila sa bottom part, and yung bottom part na yon dapat maiangat yon hanggang sa doon sa saktong portion na pwede na salukin at compact na sila. Maganda na salukin. Kita nyo naman yung mga sinasalok natin guys na pag sinalok talaga halos mapuno yung ating salok na naglalaman ng 3 to 5 tons na sinasabi ko nga sa inyo. 3 hanggang 5 tonelada kapag punong-puno yung ating salok na nakikita nyo. Ayan. So medyo maluwag-luwag pa yan actually dahil ang ano nyan ay doon sa side na yan, may space pa. Dito sa kabilang ito, dito talaga maiipon yung sasalukin natin. Doon sa madaming patay na yon. Ayan guys, hinihila-hila yan. Sa right side, yun yung portion na kung saan hinihila para madala ang isda dito sa left side na ito. At dito maipon lahat ang isda.